Magandang umaga po sa lahat. Ngayon tatalakayin po natin ang larong kadang-kadang. Larong Pinoy na kung tawagin ay kadang-kadang o bao sa paa. Tayo magkadang-kadang hanggang sa dulo ng mundo. Napakasaya ng larong ito. Nagugustuhin mo maglakad ng may coconut shell sa paa mo buong araw. Huwag mo lang babasagin kasi baka paulitin ka sa starting line. Ganito nalalaro ang kadang-kadang. Ito ay isang pabilisang laro na kung saan magpapaunahan kayong tumakbo o maglakad hanggang saan nyo gusto mapabalik sa starting line na may coconut shell sa paa. Doon sa mga coconut shell na yon ay may nakakabit na tali sa inyo at hahawakan. Kapag natanggal ang tali sa inyong paa ay kailangan nyo umulit ng takbong simula sa starting line. At kapag nakabalik na kayo sa starting line ay ipapasa nyo na sa susunod yung kakampi ang bao at sila naman ang tatakbo. Ang pinakaunang grupo na maubos ang mga players ang panalo. Hindi naman kailangan mabilis ka dito katulad ng ginagawa ng mga classmates kung babae na para lang maglakad sa catwalk. Pero masaya naman sila sa ginagawa nila. Susunod naman po ay ang larong piko. Ang piko ay isang popular na larong pambata sa bansa. Karaniwan ito nilalaro ng mga batang babae at minsan naman ang mga batang lalaki. Paano ito nilalaro? Panimula, una kailangan ng mga manlalaro na pumili ng pamato. Ito ay isang bagay na ginagamit bilang pananda kung nasaan ang manlalaro. Ito ay maaaring maging isang piraso ng bato o isang piraso ng basag na pinggan o ang pangkaraniwan ay ang stepping. Sa gugis ay dapat mayroong mga guhit na naghihiwalay sa iba. Ito ay maaaring mga hugis kahon o parisokat. Ang mga parisokat na ito ay lalagyan ng mga numero para malaman kung alin sa mga ito ang pagkasunod-sunod na siyang tatalunan ng mga manlalaro. Kailangan gumuhit ang mga manlalaro ng isang hugis gamit ang chalk, uling o puting bato. Mamimili ang mga manlalaro na mauuna. Iba't iba ng paraan ng pamimili. Pwede ang magkaiba taya o jack and coy. Ang panuntunan, ang mga manlalaro ay kailangan magagis ng kanilang mga pamato sa loob ng hugis. Dapat ay hindi ito nasa guhit o nasa labas ng guhit. Ang manlalaro ay dapat nakaapak sa mga guhit. Hindi siya maaaring tumigil habang siya ay tumatalon. Hindi siya maaaring mag-iba ng paang ginamit habang tumatalon. Sa paglalaro naman ay una, ang manlalaro ay ihahagis ang kanyang pamato sa numero 1. Kailangan niyang tumalon sa numero 2 papunta sa pinakamataas na numero at pabalik. Pagkatapos sa kanyang pagbalik ay kukunin niya ang kanyang pamato. Ihagis niya naman ngayon ng pamato sa bilang 2 at tatalon sa numero 1 at lalaktawan naman sa numero 2. At pataas at pabalik naman ang kukunin ng pamato. Ulit-ulit lang hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na numero. Patalikod niyang ihagis ang kanyang pamato at kung saan hugis ito pumatak ay magsisilbi itong bahay niya at hindi na maaaring tamapak dito ang mga kalaban. Sa huli, kung sino ang pinakamaraming bahay, siya ang panalo.